praise God. So, manang siya na, may mga story nga, ang mga friends nun before, nag-story aman nila sa amon nga, before ko no, nakadamgo ka sa lalaki. Hingon. Nakadamgo ka sa lalaki nga chubby. Alam mo na, manang siya na gusto ko gidabatian from you, gid na yaman na siya na, kainungol ba? Ang Kuya Lord, hindi ko magpadangguha. Love is patient. Love is kind. Love never fails. These pag-ibig, we're not just talking about romance. We're talking about obedience, faith, waiting, sacrifice, and a love that serves more than just two hearts. Subo nga adlaw, aton mahibaluan ang istorya ng Pastor Jeron and Sister Shana Maprangala. Kung paano bala nag-umpisa kag nagpadayon despite of many challenges. And now, become an inspiration sa mga couples and even sa mga pamatanon to wait and trust God to work on your love story. Welcome Pastor Jeron and Manang Shana. Thank you so much Gid sa pagpahulam sa inyo nga time. Thank you so much Gid sa pag-accept nyo sa amon nga invitation. And as I always say sa kada interview, it's always an honor to have a talk with the man of God and now with the woman of his life. So, I just wanna kamustahon kamo, Pastor and Manang Shana, kung kamusta naman ang aton nga ministry, kamusta ang pagpadayon naton sa pagministeryo. Anyways, a little information about Pastor Jeron and Manang Shana. They are currently ministering at Pavia, Iloilo for almost 4 years. So, Pastor Jeron and Manang Shana, kamusta ang aton nga ministry? So far, ang ministry itself is very mysterious. And we are enjoying the ministry actually, although damok abis ang palagyan. Yes. Challenges, because ministry is more just a total dependence sa Ginoo. Yes. So, part sa amon ministry, we are also facing challenges both as a couple. So, both ang ministry amon relationship, lagi na strengthen bala sa Ginoo. At the same time, as we go with the ministry, amon relationship ginapabakod sa Ginoo. Yes, that's a very warm message para sa aton nga talk subong. Anyways, let's talk about Pastor. Let's talk about your relationship, kung paano ginpabakod sa Ginoo. But first, let's talk about kung paano nyo na-meet ang isa kag isa. Nabasa ko, Pastor, sa imong story, nga sang first time mo nga nakita si Manang Shana, wala gid ya, Pastor, sang gitawag nga love at first sight, Pastor. Wala gid sang muna nga natabo. Anyways, paano to, Pastor? Gusto gid sa audience naton nga mabalaan ang muna nga story. But actually, sa akong story, medyo maedad na ko sa na-save. Yes. So, sa na-save ko, na-learn ko nga, I don't know if what culture na siya or something, ang pagplano sa Diyos sa fellowship, na once you are able, may trabaho ka na, graduate ka na, and you are in the right age, though you are part sa imong calling sa pagpangalagad sa Ginoo is look for someone to be your partner in the ministry, which is amo ginaang stand sa fellowship, hindi ka pwede ka pamastor kung wala ka asawa. So una, doon nag-struggle ko kay ang pagpangita actually isang partner kung ara ka na sa pagpangalagad sa Ginoo, it's far different from kung anong ginapag-agyan sa mga ordinaryo nga tao. It's not driven by romance. Yes. It's not driven by lust, but it's really driven by the call of God. Yes. Kasi ako personally, I've experienced trial and error. So a lot of disciples here sa ibang mga lugar nga ako try and approach, and siyempre out sa pagiging lalaki kisa out sa pagiging immature pa sa pagpangita sa isang partner, siyempre mauna ginapin mo ang
you're looking for chemistry, Yes. a romance, something. Ang balota lang bi. May standard gabi sa beauty. But at the end of the day, nagkilalahay kami. Nagkilalahay kami out gidya sa abalo na ton will ni Lord. Will ni Lord. It involves not only me, it involves my pastor, his pastor, the pastor's wives, and amo na nga nagkilalahay kami. Nga ang amon pag-meet, it's not just sa akon pamagi as lalaki, but damo involved. And partnership sa pastor ko, sa iya pastor, kag sa mga asawa sa mga pastor. So, first time, you're a new convert sang gindala ka ni Pastor King didre sa Iloilo. Yes. And then, nahambal mo man, nga during that time, si Manang Shana, usher. So, like, bira pa lang, like, na-notice mo na si Manang Shana because of, like, what, ang very affable bala siya, friendly bala siya. Siyempre, pag usher ka, gusto mo man, hindi ginanglan mo ya, palapitan ng tao, hello, welcome, maamo ka gina. So, paano, bala na-notice si Manang Shana, sang nagkadto ka di sa Iloilo? Dupin mo na si kita ko sa dampir may isang gangirit. Wow! Smiley! And Manang Shana, ikaw man, sang una mo nakita si Pastor Jeron, ano yung mga impression sa iya? Actually, Pastor J. Ron, pag saka iya sa church, first impression ko sa iya, buganon. Okay. Yeah, so syempre, that time, Oo. from unbeliever, pag ka lang saka-saka sa church, mukha doon kahangin kasi. No, so, at first, sa mga bagay, hindi siya sunod sa standard ko. Ayun lang. Basically, at the same time, hindi ko daan nanamian sa mga tao nga do feeling ko do ka Oo. hangin. No? So, okay lang, do random lang disciple. And of course, happy ako at that time kay isa siya sa pinakauna ata ng naging dala ni Pastor King. Wow. So, nagapayonirin Yes. si Pastor King. So that's why nung somehow natandaan ko gila yun si Pastor Jaron, pero wala siya di sa mampan natin nga do something normal lang Yes. Because hindi good ang impression ni Manang Shana sa nakilala yan si Pastor Jeron. So anyways, nasa tamang edad si Pastor Jeron, you're 30 and then Manang Shara is 26 that time. Yeah. So, sang siyempre pangayo advice sa pastor, sang nangayo ka-advice kay Pastor Kane, gin-recommend dayon si Manang Shana. And then for you, it's okay man, and then gin-consider mo man ang recommendation ni Pastor Kane. Amo to dayon, pero before that, may na kamo ya, may friendly chat na kamo, may wala gid. So, like, sang nag-okay si Pastor Kane, Pastor, what did you do next? What's the next plan? Sang nag-okay na si Sister Shana, okay? So what's the next plan nagsulod sa imo isip? Actually, mutong pag okay ni Pastor Ken, consider ko. Kag I always rely since during that time I always rely sa akong pastor. Because something in my heart nga kung ako lang ni isa hindi ko kaya. Based sa past relationships, I always mess it up. So namati ko sa akong pastor, chat eh. So, una ko gin-chat, of course, ngitaan na isang common namon nga pwede istoryahan. Wow. And during that time, hilig siya sa drama team. So, kami that time, which is actually, gaplano kami nga mag-youth jam, pero wala na push to. Nagmangkot ko sa iya, ang namin nga concept Wow, grabe na. o siya, hi ma'am, mayong aga, pamangkot ko tani, di ba, sa drama team, namin nga concept man. And then, asa nga nagtuloy-tuloy, muna ang among conversation. Pero sang time nga naman siya na wala ka sang idea nga, may something ni Sahaw na wala gidya idea. Wala, since hindi kami familiar pa sa isa ka isa, so mamitan naman ang kada isa kami mga activity diri sa Iloilo, or at the same time magkadto ang mga Iloilo disciples sa uton kami mga revival. So wala lang, abi ko na una mga ilang siya idea. So at first hindi mo ko mag-expect na doon, si Sir Jairo na nga isa ka na idea, knowing makagin siya theater. No, pero that time nag-instill lang sa mind ko nga ay basigin man to ang line naman nga John Ram gusto yan explore, line naman nga klase no
gusto yung mga isang another idea no nga which is nga nakatabo gid in reality sa kabuhi nga gusto i-apply sa ilang nga drama team. That's why siguro na nga isa no sang so amo lang to plain lang. At first hindi ko na siya gusto pag-entertain kaso kay nagsulod sa isip ko nga daughter church na bala hindi church ka dapat good example ka so minsan hindi ko gusto gin-entertain ko na lang sa na siyang natabo. So ang inyong common difference is into acting ka mga duwa pa sa Jiron. Nahambal naman ang siya na nga you had an experience sa theater. Okay, actually sa college ko sa San Agustin, not directly sa theater, but as a music major, required kami naga-explore kami, naga-expand kami through dancing to singing while dancing. So ano namon na siya. Part sa among training sa theater. So during sa inyong nga communication through chats na nato nga time according man sa imo nga na story is nagkaroon ka sang moment or like time na pwede mo na masulod nga like an incident nga pwede mo na masulod nga kung ang magic word. Pasabahan mo anong magic word, Pastor? Ang magic word, everybody, is this. Gusto ko mga lagad sa Ginoo. Updan mo ko. That's the magic word. So, when was that happen, Pastor? Actually, dugay pa siya. Yes. Dugay pa siya. Isa sa mga good side is I always ask my pastor. Yung pastor ko medyo experienced man siya sa mga butang. Gin-update ko siya from time to time, pastor, amon conversation, amon ni. And then nagahambal man siya, okay. Ma-explore pagid sa conversation, getting to know anay, and such time nga dumabatsagan mo man nga ara na siya. So ano lagi siya, friendly chat, do consistently lang ang naga-chat kami na getting to know as sa point nga mo to actually ang ginahulat ko man lang actually nga maka-open up siya sa something na conversation which is natabo kag mo to nakahambal ang magic word. Pero dugay na siya, sa weeks pa since nga nahambal ina. So amo na to, Pastor, nag-listen then after na to nagambal si Manang Shana nga depende si mo, and then nag-listen siya kay Pastor Yali that time as pastor ni Manang Shana. So ang funny didre sang nagpasugod si Pastor Yali tapos nag-chat ka mo, there's a misinterpretation sa word ni Manang Shana nga okay na. Nga pamatyagan mo, okay na nga kamo na. But what she meant that time was okay na nga mga luyag. Pwede mo sige mo gidalin na siya. Kaya mo din siya natapos. So, paghambal niya to bisa ko niya. Pag nakabuya ko bisiya nga, sir, ginahulat ka na sa nga muna nga banwa. And then naghambal siya sa ako niya, updan po mamhaw. So paghambal niya na, ano mo silingon sa mga to dayon, nga nag-open up siya nga kung pwede siya mga duyag, aba ko nadaan sa church natin, may standard siya, and gusto ko i-honor. Aba ko kung gusto mo, aba ko storyon mo kung pastor, aba ko isin siya kasang tarong. Kung okay ka sa iya, then okay man ko. Tama na siya. So, sometime na dugin story si Pastor Yedi. And then, right after nila mong storya ni Pastor Yedi, kamusta ko siya. Bakit kamusta? Yung mga storya niya, okay man, namin ilang mong storya ni Pastor Yedi, damo sa mga future plans para sa aton. So, do futuristic na hiya nga that time, naman dinapang sa akin na pang open up. And, ako na isang time, okay na, bakit okay na baka na, yes kita na, nagamana siya. Then, medyo na-shock ko, kaya ako, dali lang, dalain man supposed to be ang mga topic, dalain man supposed to be ang bot silingon. Pero ara ko sa point at that time, nga nahuya ko, nga updon ang happiness nga nakita ko siya. Yes. Sabi ko, sige lang, magdebyuhan ay, pamalang niya, ang bako
or panumdumon kanay ko hindi ko sure prank ako siguro nga sa sunod nga adlaw kung magtubangay naging kami explain ko siya ko pero sa subo hindi lang anay. Pero nakibot ko by the next day, wala naman ni Pastor Kane. So, Yes. wala na ko chance nga ibawi. So, ako, sige na lang, okay na lang yun. Para man, ko total, ko ang amo ni, ko nga sudlan, ko, para man ni siya sa Ginoo. Ako, wala man guro, ko, okay man ni guro, nga i-try ko. Ko nga with Pastor Jiron, ko, but, ang ba ko, Lord, dapat mapanindugan naman ang holiness and righteousness. So, as long nga ara kami sa ina nga standard. So, ang ba ko, i-try ko kung mag-develop din ng development. So, amo na siya, nag-okay na lang dito. So, mula sa ang misinterpretation nga pinakanami, nga misinterpretation. So, paano niyo nabalaan, Pastor Mana, nga siya na ang tawo nga will ni Lord para sa imo? Paano niyo nabalaan? Like, paano nyo na-confirm? Parang ganon. Sa akon nga, and ang confirmation ko lang, ang pray ko lang actually sa Ginoo ko, Lord, kung panindugan naman ang holiness and righteousness sa mga relationships. Although, when it comes to feelings, hindi pa siya muna kadaling din. Especially sa aton, wala kita sa holding hands or anything. So, medyo budlay ma-develop ang feelings na yun. No, sa amin, especially strangers, kami nga nag-start, palagi kami closeness before. So, ang mula nang ginpray ko sa Ginoo ko, Lord, pag mapanindugan naman sa mga relationship, ako kung batunan ko, Lord, na siya nanimoy ihatag sa ako. No? And, praise be to God na panindugan Yes, praise God. So, manang siya na may mga story nga, ang mga friends man before nag-story aman nila sa amon nga before ko nakadamgo ka sa lalaki. Hingon. Nakadamgo ka sa lalaki nga chubby. Alam mo na, manang siya na gusto ko gidabatian from you, gid na yaman na siya na, ay nukul ba? Ang Kuya Lord, hindi ko papadangguwa. Joke! Isang time na nakadam ko, wala pa doon guys si Pastor Jiron. Like, strangers lang din kami. And, may lain to be that time nga guy nga nagpangaluyag sa ako, no? Same size sila, pero not same color. So then, sa time to, doon sulog ko walang tani. Nga mo, uwi nakadamgo ko, walang naging kasal ko kuno sa lalaki nga daw po, kaso puti, ko sila. And then, dapat doon sunod ko walang tani na sa inaagay. And then timing at that time, nagkadto si Pastor Jiron sa church kay may practice sila ata something or mamit sa kay Pastor K. Di na ba yung sinutoyhan? Then do lang, walang kasi siya noong. Halong bed sa wala sa tubang. So, ako kasi siya pero wala ko man to ganyan. Kaya syempre yung bako, damgo lang man na. Doon nag-recall lang man tanan, so nag-abot na mismo si Pastor J. Wow. So, Pastor Junior, ikaw naman, paano mo nahambal nga si Manang Shana naging ang will ni Lord para sa imo? Actually, that was before sa iya. Weeks before sina. Kasi ara ko sa journey nga gapangita ko, trial and error. So ang last ko nga na-try, although balaan na ni Pastor ang journey ko, she was not in our fellowship and I considered her. And to make the long story short, ginpakita sa may red flag. So I was really devastated. Kaya though damo na ko na-try And then siguro kung isipon ko lang guro, ang try gid nga personal gid nga naka-istorya na naplastaran sa siguro mga 5 mga 5 na. So I was ready to give up. Though syempre you are not just investing your time, syempre dala na emotions, hope mo. Yes. Nga basic siya na And weeks before her, I was really devastated. Ang ko sa kauling okay, hindi lang focus ko na sa disciple po sa na tayo evangelism, padamo Bible study, so be it kung maabot. And then
Mo to, after ko nga do halos yan kita sa iban nga, I was really devastated. Damot ang mga disciples ka Pastor Subong nga mag-recommend, but I closed my door. So, hasta sa point nga si Pastor Kane nagambal, kita mo pari Sister Shana na she is available. So, yun consider ko kay the first time na, if not first time or second time nga mismo nag-recommend si Pastor Kane nga hindi ako. So ako consider ko nga pwede ko i-try. So gin-try ko hasta nga mo to samtang naga-converse kami, samtang nagapadayon kami, ara na sa point nga daw wala siya sa mga red flags, daw ginapangita ko sa babae nga muna bala nga pangga ni Ginoo, bulaton sa Ginoo, and she is ready to be a pastor's wife. So ang confirmation ko gid actually is conference. Yes. Conference 2019, and the theme was Keep the Fire Burning. Nagpamangkot dito si pastor, the conference pamangkot sinong willing magpastor, willing magpastor's wife. So sa nagpastor's wife na, nagtindog siya, praise God. So, moto, ang confirmation ko, somebody nga maging kaupod ko sa ministry, and hindi lang sila nga for romantic purposes ang pag-inupod. Nga willing gid siya nga mag-upod kung ano ang plano mo sa Dios sa akong kabuhi. Because that's really a big thing sa muli nga panikamon. Yes, because, once ang Ginoo magsulat ng love story, it goes beyond romantic feelings, romantic life, kundi maging upod ang Ginoo, babae nga lalaki, because He has a plan for those couples nga maging destined sa isa kag isa, ka-touch others' lives, nga someday maging partner sila sa Ginoo to minister and to fulfill God's plan man, nga ang ila relationship hindi lang mangin blessing sa ila self, kundi mangin blessing man sa kabuhi sang tao for other couples, and especially sa mga pamatanon. Because as we can notice sa aton world subong, normal na lang ang divorce. Even ginapasaga ni ang divorce ng mga bills sa ibang nga country, normal na lang ang divorce annulments, bisan may mga bata pa. So, amo na lang na ang pagtulok sa marriage subong. Amo na lang na ang pagtulok nga years before nag-promise kamo sa isa kag isa to love each other till death do us part, but then ang mga challenges nag-alalabot. The difference is kung ang mga Kristiyano, hindi tao ang nagubra sa ilang love story, kundi ang Ginoo. And once ang Ginoo magubra sa love story, it's a perfect love story because God is perfect. So Pastor, kasal ka mo 2020. So sa inyo nga marriage life, ano bala ang na-discover nyo sa isa kag isa sang kamo married na, sang sa kamo mag-boyfriend at mag-girlfriend? Parang ano ang kinalain? Ano ang na-discover nyo? Ay, hala, wala ko yung na-discover sang siya. Miga ko pa lang. Parang ganon. Actually, a lot. And isa sa mga na-discover ko nga let's just say wala ko nakita sa mga pagbibiyahan siyempre ang kung ara na kamo sa isa ka panimalay, you really have to deal with all of those things unlike kung kapangluyag ka pa lang, siyempre ipakita mo lang mga person mga nagmi mga mga bagay, but of course kung kamo na kung ara na kamo sa isa ka panimalay, well, it comes naturally biskan naman lang ang marriage na makita ay may munigili nga characteristic, personality nga hindi ko magustuhan, same as her. And ang kanami lang dira sa sinang nga point nga ara kami sa will ni Lord, naging ano siya actually, naging step siya sa mas intimate namon nga relationship. Yes. So dira namon na develop ang love nga not led by romance alone, not led by habalo na lang naton by
physical pleasures alone, but it is really constructed by these things. Eh. Yes. Yung mga conflicts nyo, yung mga mini quarrels ninyo, those are the things that contributes sa pag-intimate pag sa inyong relationship bilang mag-asawa. So, sa isa ka marriage, wala sang perfecto nga marriage, and there's comes some challenges nga mga tilaw gid, and sometimes magatilaw and then magabiya nga mas mabakod ang inyong nga relationship. So, paano nyo bala, Pastor, ini na-overcome ning mga challenges sa inyo man nga marriage, given nga ara na kamo na sa ministry? Siguro, one thing na na-learn namon, and kapasalamat din kami ng unang fellowship no, nagtulo sa among tungod. Every time mag-away kami ni Pastor sa mga balaton nga haranara ng amon nga emotion, gasingkal na, no. So, nag-take time kami nga kung sa diin mag-separate ani sa isa kag isa. And then wala na siya nag-end dira, no. Nagkapasalamat po sa Ginoo sa wisdom nga ginhatag yun. Every time mag-separate kami, kinahimo namon na magsiklat daw kami sa mga wali sa linggo, no. Dira no, very namigid ang very useful gid ang aton nga social media no, sina nga pamaagi tungod anytime pwede kita kaskan, no. So nagapamati kami sa isa ka wali, no, hasta nga after na namon matapos mangita mo ko sa ako, mangita mo siya sa iya, wala kami katubangay, so ginabuligan din sa Ginoo pagi sa messages nga man nga nabatian, no, sa mga wali nga ko sa diin maklear ang amon nga mind, ang amon nga hearts, no. And at the same time, no, right after, you know, sang sermon nga amon nga mabatian, no, magtuba kami sa isa kag isa, no, somehow kalmado na, no. And after na ma-realize na mo, nag-pray kami no nga of the night, no, nga mag-asawa, and kung sa diin, no, ginabalikan din naman nga ang center sa namon nga relationship si Lord, and wala sang bisan ano no sa nga conflict na hindi ma-settle basta upod naman si Lord. Yes. So, as a pastor and pastor's wife, paano ba lang inyong ministry naka-strengthen man sa inyong relationship? Yes, actually, ang ministry itself, ang marriage is ministry itself. Yes. So, nag-strength as nagapadayon ang ministry, blessed gid kami, blessed gid kita nga ang aton nga journey sa marriage life, it's biblical eh. As Christ to the church, is Christ is the husband and the church is the bride. So dira permi naga-focus, kumbaga dira permi naga-center ko ang ginordain sa Ginoo sa sina nga Bible verses sa book of Ephesians, na husbands, wives, submit your husbands, love your wife as Christ loved the church. So manotice namon nga ginabuligan sa ministry ang amon marriage life, kag ginabuligan sa marriage life ang amon ministry. So it's nagiging partners. Just like for instance, siyempre may instance kung nag-argue kami gabi na. And then, I think it's a heavy argument. And then a call of ministry, may nagtawag, isa na mo ka member na subong, damo siya problema. And then blessing, samtang naga-ligay, naga-share ko 3 hours of ligay, and then after natapos na okay na lang kami. And then another thing, lately lang ni sa amon pagministeryo, gid sa actually ang amon experience sa marriage life, ups and downs, conflicts, problems, gina-allow kis ang matabo ina sa aton, na-allow sa Ginoo so that we can minister. Yes. We can minister from the heart. Nagyan na muna. Nagyan na muna, and
makawali kami, maka-share kami, maka-impart kami Yes. sang something nga naagyan namon Yes, through the because grace of God, through the help of God. So it really edifies, it really strengthens both marriage and ministry and marriage. So ganun yung nangyayari sa. So, in one word, Pastor, ano ang biggest lesson kumbaga, na-reveal ni God sa inyo through serving together? One word, In one word, humility. 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 Ano nang siya na? Humbleness. The same. So, Same thing. humility again. No, same thing. Pareho lang. So, next question is for Manang Shana. Damo sa mga kababihan subong, mga feminists, nag-arise sila nga gina-contradict ang nasiling sa Bible nga wives submit to your husbands, because syempre makita naton subong ang mga babae, they are also educated. Kalabanan mas alam pa sa ilang abana, so that's why gina-contradict nga hindi kung tsakto ang babae dapat babae ginaya masunod so Manang Shana, paano mo na matik ang muna binga? Actually, bisan ako before, guilty man ako dahil. No? Tungod, halin ako bisan family, nga kung sa diin, kung mas powerful ang mga babae para sa lalaki. And somehow, tungod kay nanging part siya sa akon nga pagdako, sa akong nga nature, nadala ko din siya sa mga first, nga pag-updanay ni Pastor. No? So, may mga times nung ako sa diin, hindi ko makita ang mga gina-expect ko, and mas na-realize ko nga ito, ginaditahan ko na lang siya. No, pero hindi, galing mo na ang design sa Ginoo. And I remember, no, during sa Wali, sa mga pastors and wives, no, nga hambal, no, sa mga aton nga bisita at that time, no, ako magsala man ang imo nga partner, pabay siya nga magsala. And pabay i-pray mo sa Ginoo nga ma-develop yan na. Nga i-disiplinawon sa Ginoo in a way nga mangin better siya nga partner para sa imo, pero never mo i-take ang responsibility nga dapat para sa iya. No, so sa mo to no nga message nga nabatian ko, no, amat-amat lugin apply ko man siya, no. May mga times nga mabako hindi dapat amuni. No, pero though gina-instill ni Lord, no, sa ako niya dapat submit din sa husband, no. And thank God, no, kung sa diin, no, sang na-learn kong siya nga pamaagi, no, mas nakita ko nga ang confidence ang akong nga husband, no, nga mas nagtaas, no, in which no nga mabako nga ay nami sa dali kung ipabayad mo nga i-lead sang imo husband ang inyong nga family kay lain ang authority and at the same time, no, ang power na ginhatag sa ila ni Lord. Yes. And even mahambal ka nga mas may alam ka, mas may ara ikaw sang ikasarang sa iya, pero hindi mo mabalik, no, ang gin-design Yes, sa Ginoo. exactly. And as long as hindi ikaw magpaubos, both of you masuffer sa imo nga. Yes. So, na siya. So, Pastor Jayron, what do you admire the most kay Manang Shana sa iyang ministry? Actually, she's brave. Yes. Matapang siya eh. In a good sense. As lately, may mga experience kami sa ministry. And I've realized, nandyan siya, aragida siya, sa mga panahon nga I feel so sama. Balon lang sometimes sa pagministeryo, you experience setbacks, Yes. you experience frustrations, lahat ng mga negative minsan sa iyo na. Sometimes nanghihina ka. But ang isa sa mga na-admire ko sa iya is yun na, strong siya eh. Although medyo, ang balo na lang natin, medyo palahibi na siya, but she's strong. Sa mga panahon nga mahina ko, She's there. Ara siya. So, a lot, madamo sa atin mga viewers, subong, nagalantaw, both couples, mga pamatanon. So, for the last time, ano ang inyong
mahambal sa aton ng mga viewers, sa aton mga pamatanon, yung nagalantaw, ano ang ma-advise nyo sa ila about waiting for the right time, waiting for the right person, and allowing God to intervene sa ilang love story, to write their love story, and of course, sa mga couples man, na nagasubaybay man sa aton subong. So actually, first is you have to consider not only God Himself, but the people whom God ordains. Yes. Sa pagpangita bisang asawa, sang partner, since we are church family, we really have to consider unang-una is headship. Yes. Headship. And of course, after sina, you have to accept kung ano ang say nila. Kasi marami na, Pastor, how about this one? Pag hindi sila, although ikaw do gusto mo, it's already a red flag. And my instance to nga tayo mag-insist ko, and talagang, hindi gid siya, may ara gid siya factor nga nagapamati kasi mo pastor. Especially sa mga pamatanon, isa sa mga mahambal ko is romance will never be really the basis sa pagpangita kay kisyo gwapo, kisyo tanda magtukar o anong na mga reasons ninyo. The real reason, the real motivation o ang pinaginalan tawagin natin when entering the relationship, of course, is your personal ministry, your personal relationship with the Lord. Kasi pag hindi mo muna inuuna yung personal growth mo sa Ginoo, wala mo na ginauna, kag unahon mo tuya ang pagpangita partner, digto kagid butong. It's a trap. Kasi part sang ministry, part sang growth sang pagiging man of God, amon na nato man of God o mag-alagad ka sa Diyos is muna choosing a partner that is ordained by God. Yes. Talaga. Ordained by God. That's a wonderful advice. And Manang Shana? Yes, maybe one thing na ma-share ko, love is not all the time sa emotion mo. Love is a decision. Yes, exactly. Okay, not all the time no ang partner nga feeling mo naluyag-luyag ka sa buong or ang bana mo gina-admire mo sa buong wapo pa na siya or all the time no 100% naging mga pag-ikot masaya tungod trials will come. Ang marriage can be full of trials and tests, and pag mag-abot na kag ang imo lang nga basis is ang emotion mo sa imo towards sa imo nga partner, ma-fail ka gid. No, pero pag nag-decide ikaw no sa ang ina nga love no ipundar niyo paagi sa righteousness and holiness ang Ginoo, pwede ka mo ang test and trials wala man siya sang excuse, pero lain be ang kusog at the same time ang kaalam nga ginahatag sang Ginoo pag siya ang inyong ginuna sa mga relationship.